So, eto mga sangkay, sobrang galit ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalita na. Bakit kaya? Grabe itong mga revelasyon ngayon ni PBBM, no? Sobra-sobra po mga sangkay, for the first time. Narinig po natin mula sa mataas na opisyal ng ating bansa ang katotohanan tungkol po dito sa korupsyon ng mga proyekto. At ngayon nga po, Diyos mio, marimar si BBM. Gigil na gigil po. Galit na galit po talaga. Pinanggigigilan mga sangkay yung mga kontratista na ito. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no? Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe, makikita nyo po ngayon din yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito na nga ang ganap. PBBM nagalit daw na hindi natapos na flood project. Nabis to eh. Ito, panoorin natin mga sangkay. Nabuking mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak at hindi kumpletong flood control projects Ang lutong ng palpak eh, no? matapos na personal na mag-inspeksyon sa Kalumpit, Bulacan. Dahil dito naggalit ang Pangulo sa mga kontratista ng nasabing mga proyekto. Nako po. Pagbabalita si Eden Suarez Santos. Mabuti nga yung website na na. Okay, yung website na yan, ito guys, pakita ko lang sa inyo para at least may alam kayo. Ito yung website. Yung mga gustong magsumbong, okay, yung mga gustong magsumbong, puntahan nyo lang to ha. Ayan, ito, sumbong sa pangulo.ph. Ayan. I-type nyo lang dito kung ano po yung mga flood control na pwede nyo sabihin na sa lugar namin hindi tapos, substandard. Type nyo lang dito. Kahit saang lugar pa yan, makikita yan. Tapos, i-report nyo. Makikita nyo kaagad dito yung budget yan. Ayan po, makikita yung budget. Ayan. I-report nyo kay PBBM. Isusulat nyo lang doon. Napakadaling mag-report ngayon kay BBM. First time din po yan nangyari. Okay, balikan natin mga sangkay itong nangyari nga po. At marami nang nagsusumbong. Basta kayo, gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Nag-reach po. Oo, sige. Mag-ano kayo, mag-report kayo. Tapos paulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Kong, lahat ng reportan ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Ayan o, ito yun. Ito yung sinasabing wall. Ewan ko, para po, ito yung flood control nila mga sangkay. Ngayon, substandard at hindi tapos ang pagpapagawa dito. Dahil hindi pwedeng ganito, pambira. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palpak na flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ay matapos na personal na magsagawa ng site inspection ng Pangulo sa rehabilitation of the river protection structure sa kahabaan ng Barangay Bulusan. Yun yung wall sana na hindi po sila madadali sa baha. Pero mga sangkay, ito ang nangyari. Sinabi ng Pangulo na mahigit sa 200 meters ang kulang o hindi patapos sa nasabing flood control project. Nako po. Batay na rin sa kumpirmasyon ng kapitan ng barangay. Ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. Nako. St. Timothy. Yari kayo ngayon. Yan po yung binabanatan noon pa mga sangkay ni Mayor Vico Soto. Na ngayon, mismo kay Presidente BBM na po nanggaling. Kasi nabibisto na, base po sa data nandun mga sangkay. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Galit na galit din ang Pangulo sa kontratista ng nasabing flood control project. Ang St. Timothy Construction Corporation ay pangatlo sa 15 kontratista na nakakuha ng
karamihan sa mga flood control projects sa buong bansa. Naku po, yari kayo ngayon. Magtitignan nyo yung report namin, ay dapat dapat completed na ito eh. Dapat tapos na, pero ang nangyari, Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost. yan oh. Kita niyo yan mga sangkay? Para talagang napagtripan lang sila, no? Yung gobyerno natin. Yung taong bayan, pinagtitripan mga sangkay ng mga to. At alam niyo, hindi lamang po kontratista ang involved dito. Mga politicians mismo. Sila po mismo yan, mga sangkay, kasi sila po ang nagmamaniobra na. Sa buwatan pong malalayan eh. Kaya ganun po yung galit ng presidente natin. Ang kinagandahan po talaga dito kay BBM, hindi po siya nagtatago. Eh noon mga sangkay, pag tropa ka, safety ka. 'Di ba? Yung ibang mga naging pangulo. Kapag kakaibigan ka, lusot ka kahit ilang beses ka na nagkaroon ng problema. Ghost project na itong mga, hindi lang itong may butas, ano? Ikaw mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na Kita nyo? ito. Butas-butas mga sangkay. Parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo eh. Ang pagbisitang ito ng Pangulo ay kasunod ng kanyang press conference kung saan binigyang diin niya ang mga irregularidad na may kaugnayan sa flood control programs ng gobyerno na binubuo ng 9,855 na proyektong natapos mula July 2022 hanggang May 2025 at pinondohan ng 545 billion pesos na budget. Ang Bulacan ay iniulat na may pinakamaraming proyekto sa flood control na may 668 na proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.5 billion pesos. Sunod Grabe. ng inspeksyon ng Pangulo ang flood mitigation structure sa kahabaan naman Yan oh. Tingnan nyo mga sangkay oh. Ang bilis masira. Bakit mabilis masira dito nyo malalaman? ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ito ay nagkakahalaga ng 77.1 million pesos na itinayo ng Wawaw Builders na kabilang din sa 15 na kontratista. Pero napabuntong hininga na lang ang Pangulo dahil gaya sa Barangay Bulusan. Hindi rin natapos Mga siraulo, no? Tingnan nyo. Hindi lang po yan dyan. Buong bansa may mga ganyan. Kaya i-report nyo na dito. Dito kayo pwede mag-report. Ayan o. Search nyo lang dito. Halimbawa, try ninyong mag-report. Iloilo. O kaya Negros. Lalabas yan. Ayan po. Sobrang dami. Negros. Napakarami. So, kung saan sa Negros, i-type nyo lang din kung anong lugar yan sa Negros. Lalabas po yan. Then, i-report nyo. Grabe. Sabihin nyo, President, di tapos yung ano dito. Pinagtripan lang. Ito, pambihira. o na kumpleto ang proyekto kahit inireport na itong tapos. Tapos na. Pero hindi pa pala kumpleto yan. Isa pa to. Na nakita natin yung flood control project, meron doon sa Bilandulo, hindi masyado mapuntahan kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi pero nagkaroon yan, nasira o never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Hindi tinapos. Pero doon sa listahan, tapos na. So talagang mayayari ngayon itong St. Timothy. Okay sana yung pangalan, no? Kaya yung galit ng Pangulo, grabe. At alam nyo guys, hindi lamang po yan ngayon. Matagal na pong sistema yan ng Pilipinas. Kaya nga sa inyo mga lugar, may mga mapapansin kayo, di ba? Hindi pa tapos na project, pinabayaan na lang. Ilang taon na nakatenga. Yung iba nga po mga sangkay, dinadahan-dahan lang. Para ano? Para makakakuha po ng budget at saka may titingnan ang publiko na kunwari may tinatrabaho.
Ganyan po kauutak ngayon yung mga politicians at mga kontratista. Sa buhatan po talaga ito ng malala. So, kailangan dito makipag-cooperate itong mga kontratista, isumbong na nila nung sino rin ang mga nagmamaniobra ng mga politiko at tumatanggap ng kickback. Ito na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Eden San Grabe, oh. Eto, tingnan nyo mga sangkay, oh. Yan, oh, wasak-wasak. Kita nyo yan? Eto, oh. Kasi ninipis, tingnan nyo, oh. Sobrang ninipis. Ang ninipis ng pagpapagawa. Sino ba naman? Anak ng tokwa talaga. Hindi lang kontratista ang may kasalanan dito. Mismong involvement. May tinutukoy yung iba dito. Senador daw eh. Sinong senador yan? Nako. Well, ano po ang inyong opinion? Mio Marimar. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Kung gusto niyo ng mga content patungkol po sa end times, makikita nyo po ito sa YouTube. Hanapin nyo lamang Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.